So imagine this mga ka-Insta Review, yung tipong nangutang ka lang ng 5,000 para may pambili ka ng pagkain, pambayad ng ilaw o gamot ng anak mo. Pero after ilang araw, may nagte-text sa'yo na may kabaong na sa harap ng bahay nyo, may papatay na sa'yo o bigla ka na lang tutumba. No? Sound crazy, right? Pero para sa maraming Pilipino, hindi ito pelikula, kundi totoong buhay ito. At ngayon nga, mas humihigpit na ang gobyerno natin laban sa mga illegal at abusive na online lending apps o OLAs. Pero ang tanong, bakit ang dami pa ring nabibiktima, no? Paano gumagana ang modus nila at paano mo maiiwasan na ikaw na ang susunod? So today nga pag-uusapan natin ang madilim na mundo ng illegal online lending apps dito sa Pilipinas. So ayon kasi sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, halos 600 complaints na agad na naman ang natanggap nila mula January hanggang February 26 at take note, mas mataas ito kumpara sa parehong period noong 2025. Pero ayon sa CICC, baka mas marami pa talaga ang kanilang biktima. Bakit? Kasi nga maraming Pilipino ang nahihiyang magsumbong. Yung iba natatakot, yung iba naman feeling nila wala nang mangyayari at sa loob pa lang ng wala pang 2 buwan ngayong taon. January and February, mahigit 8 million pesos na raw ang nakuha mula sa mga Pilipino at dahil nga sa illegal online lending scheme. Grabe diba? At ang mas nakakalungkot, maraming biktima ay ang mga ordinaryong Pilipino lang na desperado. So, isa sa mga biktima nga ay tatawagin nating Sheena. And kung napanood nyo siya, so hindi niya tunay na pangalan para protektahan ang identity niya. Nga sa balita, sa kwento ni Sheena o pinangalanan nating Sheena, namatay ang asawa ni Sheena at siya na lang ang natitirang breadwinner ng pamilya. May anak pa siyang PW, may anak pa siya na PWD, may bill, syempre, may pagkain na kailangang solusyonan, may gamot. Kaya nung nakita niya ang online lending app, kumapit siya sa Pag-asa. And nangutang siya ng 5,000 pesos pero alam nyo ba kung magkano lang talaga ang natanggap niya? 3,000 pesos lang yung ibang pera, napunta raw sa kung ano-anong fees at ang mas malala pa, 7 araw lang ang binigay para mabayaran. Imagine that, di ba? 7 days. Kahit humihingi pa siya ng mas mahabang panahon, di ba, para makabayad. At kahit nagbayad na daw siya, no, hindi pa rin matapos ang problema. So sinasabi raw ng lending app na hindi nila natanggap ang bayad. Iba-ibang tao ang tumatawag, iba-ibang pangalan, and iba-ibang kolektor. So, doon nagsimula ang harassment. At sunod-sunod na nga ang pagbabanta. Then may kabaong na sa bahay nyo, ganyan. May papatay sa'yo, di ba? Hindi lang siya ang tinetext, pati lahat ng contact niya sa kanyang cellphone at pinapadalhan ng masasamang mensahe or yung mga messages, yung family, friends at mga katrabaho niya. Talagang lahat na damay, no? At dito natin makikita yung pinakadelikadong parte ng illegal lending apps. So hindi lang pera ang target nila, pati dignity mo, no? Mental health mo at yung privacy mo bilang isang mangungutang. At ayon sa gobyerno, bawal talaga, di ba, na i-disclose na may utang yung isang tao. Paano nga ba gumagana yung modus nga ng mga online lending apps? Una kasi, makakakita ka ng ads sa Facebook, sa TikTok o kung saan saang mga social media, instant cash, no requirements, approve in 5 minutes at dahil curious ka, talagang ikiklik mo siya, no? At minsan din talaga, yung tipong kahit hindi mo planong umutang, pero kapag na-click mo yung link nila, mapupunta ka sa lending website o sa kanilang app at doon magsisimula ang problema. Syempre parang okay siya utangan ha, parang mabilis, di ba? Ganyan din talaga yung nangyari sa akin nung nag-start ako na umutang sa OLAS. And isa sa pinaka-red flag talaga dito ay humihingi sila ng sobrang permissions, yung access sa contacts, sa gallery, messages, Facebook details. At dahil gusto mo ng mabilis na approval, syempre pipindutin mo na lang ang allow, no? At once na nabigay mo na yan, hawak na nila halos buong digital life mo. Kapag hindi ka nakabayad agad, dyan nalalabas ang tunay nilang mukha. Tatawagan ka ng paulit-ulit at minsan madaling araw pa talaga, pagmumurahin ka, tatakutin ka, minsan pati edited photos mo ha, ikakalat nila. At pinakamalala yung kinokontak nila ang mga tao sa phone book mo, yung nanay mo, boss mo o kapitbahay mo, makakatanggap ng message ni scammer ka raw o may utang ka. Diba? And hindi talaga maganda yon, nakakababa ng pagkatao. At ngayon, ito ang pinaka-importanteng part ng video. Paano mo malalaman kung delikado ang isang online lending app? Okay? Ang una, sobrang mabilis mag-approve.
Kapag parang too easy, di magduda ka na. Legit lenders usually verify and identify your income at syempre yung repayment capability. Number 2, humihingi ng access sa contacts mo like yung contacts, photos, Facebook, messages. Bakit kailangan ng lending app ang contact mo? 'Di ba? Simple lang. Para may maharas sila later kapag hindi ka makapagbayad on time. So yung advertised interest maliit lang daw, pero pagdating ng pera, ang laki ng kaltas. Mangungutang ka ng 5,000 pero 3,000 lang makukuha mo, then kailangan mong bayaran buong amount plus penalties. Parang impossible cycle. Ang payment terms nila 7 days, 14 days, karaniwan, minsan sobrang unrealistic ng repayment schedule. Kapag nananakot na, nagbabanta o nagsisend sila ng abusive messages, malaking sign yan talaga na illegal operator ang kaharap mo. Dahil nga sa pagdami ng biktima, mas agresibo na ngayon ang operasyon ng gobyerno laban sa illegal OLAs. No, ang CICC ay nakipag-coordinate na ngayon, 'di ba, sa Philippine National Police, Anti-Cybercrime Group, National Bureau of Investigations at iba pang ahensya ng gobyerno. Target kasi nila ay mga syndicate sa likod ng scam operations. At ayon sa authorities nga, maraming operations daw ay nasa labas ng bansa pero may local collectors dito sa Pilipinas at ayon sa CIC, mabigat ang pwedeng kaso laban sa kanila. So hindi lang enforcement ang focus nila kundi education din. Gusto nilang maturuan ang publiko kung paano umiwas sa illegal online lending apps bago pa mabiktima. At isa pang issue ngayon nga, yung paggamit umano ng Telegram ng ilang abusive collection agents. May messaging apps, 'di ba? And dahil hindi visible nga ang phone number doon, mas mahirap matrace ang mga nanghaharas. Kaya may mga usapan dati tungkol sa posibleng pagban nga ng Telegram, 'di ba? At marami din talagang mga nang-scam doon. Pero hindi rin ganun kasimple. May mga expert na nagsasabing kailangan din ng malinaw na rules kasi nga paano kung mali ang pagkatag sa isang tao bilang kriminal? Paano kung inosente, di ba? At ang importante kasing pag-uusapan natin nga kasi ang challenge ngayon ay balance. Paano lalaban ang cybercrime nang hindi naaabuso ang digital rights at privacy ng ordinaryong users? Practical tayo, narito ang ilang tips para hindi ka mabiktima. Una, i-check natin lagi sa SEC or Securities and Exchange Commission registration. Siguraduhin registered at legal ang lending companies. Tip number 2, never allow unnecessary permissions. Kapag humihingi ng contacts at gallery access, mag-isip ka muna. At tip number 3, basahin ang mga fees. Interest ang importante. Tingnan mo lahat, processing fee, service fee, late fee at transaction fee. Tip number 4, don't borrow out of panic. So, alam mo kung mahirap ang buhay, pero minsan kapag desperado tayo, doon tayo pinaka-vulnerable. At tip number 5, report harassment. Kapag tinatakot ka, hinaharas o pinapahiya online, mag-report ka agad sa authorities ha. Sa panahon kasi natin ngayon, isang click lang pwede ka nang malubog sa utang, sa harassment at trauma. At habang patuloy na lumalaban ang gobyerno laban sa illegal online lending apps, responsibilidad din natin na maging mapanuri kasi hindi lahat ng instant cash, di ba, ay instant solution. Minsan, instant problema pala. And nga, if you found this video helpful mga ka-Insta-Review, please don't forget nga to like, subscribe at i-share nyo na rin ito para mas maraming Pilipino, di ba, ang maging aware. At kung may experience ka tungkol sa online lending apps, no, pwede mong i-share sa comments para mabasa din ng iba. So, ingat lagi mga ka-Insta-Review at see you sa aking next video. Bye!